Mala Iron Man si Anthony Edwards, grabe yung nangyari sa paa niya. Napangiti na si Stephen Curry mga idol sa aksyon sa Game 2. Nang gumawa naman ng kalokohan si Draymond Green pati si Stephen Curry, napaawat kay Draymond Green at si Jimmy Butler. Game 2, Golden State Warriors versus Minnesota Timberwolves. So ang bad news sa Golden State, mawawala si Stephen Curry for at least 1 week due to hamstring strain. Magandang simula ng Timberwolves, back-to-back triple sa Game 1 mga idol, hindi sila nakapagtala ng 3 sa first half. Hindi maganda ang tingin ni Stephen Curry dahil gumawa ng 13-0 run ang Minnesota Timberwolves. Moses Moody nag-airball ng floater. 5 minutes into the game finally, nakapagdala na rin ng field goals ang visiting team. Jimmy Butler 3-point basket. Pero after that field goal ni Jimmy Butler, 12-2 run ang ginawa ng Minnesota Timberwolves. At with 2 minutes left dito sa first quarter, tambak na ng 18 points ang Golden State Warriors, 25-7. Rotation. Edwards, the pro buyer, but he healed. It's 14 points Timberwolves lead at the end of first quarter, 29-15. Second quarter, frustration is growing for the Golden State Warriors. Gumawa na naman ng violent act si Draymond Green nang magpahabol ng siko sa mukha ni Naz Reid. Natawagan siya dito ng technical foul at pinagtatrash talk ang official, buti na lang at hindi pa siya tinawagan ng another tech kaya hindi na-eject. He crossed the line again at pinapakalma na siya ni Stephen Curry pero ayaw pa rin tumigil ni Draymond. Walang nagawa si Coach Steve Kerr kundi ilabas si Draymond Green para magpalamig ng ulo. Maging si Jimmy Butler napaawat na rin dahil nakakasira ng momentum yung ganitong action ni Dre. Maraming hinugot sa second unit itong si Steve Kerr including Pat Spencer, Kevin Knox, and Trayce Jackson-Davis. Bad news halfway for Timberwolves. Anthony Edwards na injury, inapakan ni Trayce Jackson-Davis ang paa ni Ant-Man. Napakasakit nun mga idol. Parang nadurog yung paa doon ni Ant-Man sa pagkakaapak sa kanya ng 245 pounds na si Trayce Jackson-Davis. Aksidente yung pangyayari. Bumalik ng locker room si Ant-Man. Not a good sign dahil inaalalayan si Anthony Edwards. After that injury by Anthony Edwards, gumanda ang opensa ng Golden State Warriors. Jonathan Kuminga may 10 points mga idol sa first half and Trayce Jackson-Davis with 7 points off the bench. Nagkaroon ng pag-asa ang Warriors pero masyadong malaki pa rin ang kanilang hinahabol. 17 points ang lamang ng Timberwolves going into halftime, 56-39. At this moment, lumabas din ang report na questionable to return na si Anthony Edwards. And second half, good news for Timberwolves. Nakalaro si Anthony Edwards, Iron Man mga idol. Pinagpag yung injury yun. And for sure mamamagayan kinabukasan. Draymond Green gustong mag-ala Kareem Abdul-Jabbar, hindi tinamaan ng bakal sa kanyang hook shot. Big revelation for Golden State Warriors itong si Jonathan Kuminga na matagal ding hindi ginagamit ni Steve Kerr. He and Jimmy Butler takes over the game for the Dubs. Playoffs Jimmy is real at napangiti na si Stephen Curry sa bench. More on Jonathan Kuminga, he blows by Rudy Gobert for a two-handed baseline dunk. And now, single-digit na lang lamang ng Timberwolves with body-heeled corner triple. 22 points lang naman ng biggest lead ng Timberwolves sa first half mga idol. Nagse-celebrate na ang Dubs. Trayce Jackson-Davis sumisenyas ng timeout sa Minnesota. After timeout, nag-adjust ng depensa ang Timberwolves. Lobo ulit ang lamang ng Timberwolves kahit pa iniinda pa rin ni Anthony Edwards yung injury niya sa first half. Matalo man dito ang Warriors mga idol, sigurado na magagamit at mabibigyan ng quality minutes sa Game 3. Itong si Jonathan Kuminga at si Trayce Jackson-Davis na solid sa game na to. Collective effort for Timberwolves, balik sa 20 ang lamang nila, 85-65. Led by Randall, 20 points, 10 assists. And Jaden McDaniels, the X-factor both offense and defense, 16 points, 3 steals, and 3 block shots, shooting 70% sa field. Pumapalag pa rin sa fourth quarter ang Golden State Warriors led by Jimmy Butler. Ang positive naman for Timberwolves ay lagi nilang nakaka-counter yung field goal ng Golden State Warriors. Ito yung problema ng Dubs, ang floor spacing ng home team. Pag wala si Rudy Gobert sa court, threat lahat ng players ng Timberwolves beyond the arc. With 4 minutes left mga idol sa game clock, nire-ready na ni Coach Steve Kerr ang bench na ipasok sa laban pero pumapalag pa rin ang starting 5. Napilitan ng Warriors na tumawag ng timeout sa 6 straight points ni Randall at ni Anthony Edwards. Dito na nag-surrender ang Dubs dahil sa 21-point Timberwolves lead. Sa huli panalo mga idol, ang Minnesota Timberwolves tabla na ang series 1-1.